Bihira, nagpa-presko na ho ang NBI kasunod ho ng paglabas ng warrant of arrest laban dito kay Senator Jinggoy Estrada. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Yun na nga, marahil nabalitaan nyo na ho ito ngayong mga panahon na to na kung saan arrest warrant, hold departure order versus Sen Jinggoy sa kasong graft inilabas na. Nako! Ikaw, Melvin Matibag, pagka ito hindi mo pa nahuli, ewan ko na lang. Ha? Yan si Senator Jinggoy, alam mo naman bahay niyan at sigurado ako, naglalaway ka na nahulihin mo yan. Dahil nga itong si Senator Bato de la Rosa, nakita nyo naman ho, hindi ho nakakana itong si Melvin Matibag dito kay Sen Jinggoy. Dito kay Senator Bato de la Rosa, dito kay Sen Jinggoy. Pagka hindi ka pa nakaisa dito, ewan ko na lang. Heto, ipina-aresto na si Sen Jinggoy. Naglabas ang Sandigang Bayan 2nd Division ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Sen Jinggoy Estrada para sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal ngayong Biyernes, May 29. Nako! Yari tayo dito. Samantala, wala pang inilabas na hiwalay na arrest warrant ang Sandigang Bayan 5th Division na umahawak sa kasong plunder ni Estrada. O ito ho mga kababayan, ito. Ito naman ho ngayon yan, ito. Nako, yun lang. Yan ang problema mo ngayon, Brad. Yan ang problema ngayon itong si Melvin Matibag. Sen Jinggoy on the way to Sandigang Bayan to post bail. Palakpakan, meron naman palang bail. So hindi makakapagbida-bida itong si Melvin Matibag. Na kung saan pupusasan, ipapahiya, isasakay sa sasakyan. Walang ganon. Naku, piyargi tayo dyan. Kung saan na kung nagpunta itong si Senator Jinggoy, yan sinasabi ko, di ba? Ang tanong ho dito, wala ba si Bersamin? Wala ho ba si Amena Pangandaman? Wala ho ba si Guardiola? Wala ho ba si Martin Romualdez? Wala ho ba dito sa mga congressman na i-implicate dito sa mga maanumalyang flood control project? Wala pang warrant of arrest sa kanila? Sa mga senador lang kasi hindi sila kontrolado ng Malacanang. Bumoto nga pala yung mga congressman. Kalimutan ko, natakot nga pala sila sa ombudsman. Eto si Senator Jinggoy, may prinsipyo at paninindigan. Sen Jinggoy, on the way to Sandigang Bayan to post bail, Senator Jinggoy Estrada is on his way to the Sandigang Bayan to post bail in the bail in connection with this graft case. The Sandigang Bayan 2nd Division earlier issued a warrant of arrest against Estrada over the graft case and set bail at 90,000 pesos. Palakpakan! O pakinggan ho natin itong si Melvin Matibag. Game. Masura naman itong audio. Pangit. So I apologize to have to move it in the afternoon. I have to do something in the morning. But right now we have two cases na successfully executed by our IOD and the OTCD. Unahin natin yung sa OTCD natin. Ito yung tungkol dun sa nag-scam siya using WhatsApp, tapos telephone, Viber, ganyan, pretending to be someone na hindi naman siya. So there is a coordination from Presidential Security PMPSC, Presidential Security Command natin, together with our OTC to apprehend this person who represent isang departamento. Kunyari sa Super Stady, Executive Secretary, even sa akin.
Sira ang So, audio. during the course of investigation, nalaman natin na may warrant of arrest siya, which created Ating IOD natin, please siguro na mag-detalye. Magandang umaga po sa lahat. Last week, nagpunta po ang International Operations Division sa Kingdom of Bahrain para sa isang extradition. It's nandun na. Tapos yung number parehas. So, malapit It's using several numbers. Okay. Ngayon, doon na tinanong mo yan, no? Get this warning doon sa mga tao na who wants to help, kunyari, na mabibigay ng lead kung nasan si Senator Bato or sino pa man na target natin ng arrest, eh, pag-isip-isip po kayo kasi hindi po nakakatulong at sisiguraduhin namin na mananagot pa kayo sa batas, uhulihin po namin kayo. Baka mauna pa po kayo mahuli kay Senator Bato pagka ganyan po yung ginawa niya. Pag ganyan nga po yung nangyari dito, nauna pa siyang nahuli. So, hindi po talaga ito yung tinitre niya kay Senator Bato? Hindi po totoo, kasi actually, nung binibigay niya yun, may validation na po kami. So, alam namin, yung binibigay niya na dito yun, medyo sablay. So, ngayon po alam niyo na po kung nasan po talaga si Senator Bato. Pero ilabi naman yung connection yun. We're still building a field. We will find you, we will get Good afternoon. Congratulations po sa dalawang accomplishment. First po, Director, dun sa case ng scammer, nagpakilala po siya na si Presidente, no? How... Yan pa lang po namin, ma'am, sa ngayon ay about dun sa nagpapanggap siya. Walang kwenta. Ano mga scammer pala yung inaano. Ang dami sa Malacanang. Bakit hindi kayo nag-ano doon? Talagang NBI na to. Dami scammer sa Malacanang. Dapat doon kayo nahuli. Pambihira kayo. O, dito to tayo. Kaya Attorney Ferdy Topacio, kala ko, ba't parang magkamukha itong si Attorney Ferdy at itong si Senator Jinggoy? Magkamukha ho sila, oh. Diba? Game. Habang hinihintay natin si former Secretary Mike Defensor speaking on behalf of the Partido Demokratiko Pilipino, nais po naming ihayag ang aming pagkabahala, ang aming pagkadismaya sa mga pangyayari na nagaganap po ngayon tungkol po sa ating Senado. Unang-una pong nais naming kondinahin ay yung suspicious timing ng paghahain ng mga kaso laban sa mga senador na identified sa majority. Nakita naman po ninyo at matagal na naman namin sinasabi, ang ombudsman po ngayon ay puppet ng Malacanang. At yan po araw-araw halos ay napatutunayan. Hindi lamang sa mga pahayag ng ating ombudsman, kundi sa paghahain ng mga kaso. Nakita nyo naman po na bagamat laging nakaamba noon as a veiled threat yung mga kaso laban sa mga ibang senador, noong nagkaroon lamang po ng polarization, ng bagong polarization into majority, new majority, and new minority, biglang sunod-sunod na naghain ng mga kaso. Sinampahan po, o sasampahan pa lamang, hindi ko alam, nasampahan na ba, ng kaso si Senador Marcoleta. Plunder daw, dahil sa kontribusyon. Saan kayo nakakita plunder? Dahil sa campaign contribution. Kung tama po yun, wala na pong pwedeng mag-contribute sa kampanya ng kahit sino. Lalong-lalo na kung ang tatakbo ay isang re-electionist or a sitting official na running for another position. Kasi lahat po yan magiging plunder, magiging graft, magiging by reason of his office. Hindi po yan ang intensyon ng election law with respect to campaign contributions. Pero wine-weaponize po nila yan. Nakita nyo naman ang collusion between supposedly independent bodies, constitutional bodies at ang executive. Bagamat inabsuelto si Marcoleta ng COMELEC, noong sinabi ng ombudsman na maghahain sila, biglang naghayag si Chairman Garcia ng COMELEC na makikipagtulungan sila sa ombudsman para sa plunder. Number 2,
Pati ba naman si Robin Padilla kakasuhan ng obstruction of justice? Anong obstruction? At that time, napakalaki ng question as to whether or not yung warrant ay ng ICC ay pwedeng i-implement dito. At mismong ang DILG, mismong ang presidente nagsabi, there is no order to arrest Senator De La Rosa. Eh bakit obstruction nung pinalabas siya kasama ni Robin sa premises ng Senado? Does the left hand not know what the right hand is doing? Anong klaseng? Hindi ko maintindihan kung sinong nagtitimon, parang rudderless boat ang ating pamahalaan. Sasabihin ng presidente, walang standing order to arrest. Sasabihin ng NBI director, aarestuhin namin, nakipag-coordinate sa former Senate President. Hinabol si Bato, walang standing order to arrest. Ano ba yung standing order? Habulin si Bato? Yun ang order, habulin nyo. Makipaghabulan kayo kay Bato. Tapos sasabihin ng DILG, walang standing order. Then you have the DOJ telling the PNP to have a manhunt. Kailan naging under ng DOJ ang PNP? Ang gulo po ng ating gobyerno. Yan po ang nangyayari kung ang liderato, ang mismong chief executive, by way of projects, ito kinakasuhan. Number 2, we denounce in the strongest possible terms in the known universe yung threat ni Senador Lacson na perpetual ba? Ano ba yung term na ginamit niya? Forever walk out. Ang dami-dami na po. I was here last Wednesday as a demonstration of support ng PDP kay Senator Amy Marcos. Although ang instruction sa akin, huwag ka na magsalita, just show yourself there na naka-PDP ka at to convey the unspoken message that PDP is behind the efforts of Senator Amy Marcos. Kaya nandyan lang po ako. When asked to speak by Senator Amy, I respectfully declined. Kasi meron na nga tayong press con. Pero we support Senator Marcos and we support the majority and we denounce the majority for their obstructionist acts of throwing a monkey wrench into the legislative process. Ibig niyong sabihin, pagka ang minority ay hindi nila makuha ang kanilang gusto, sisirain nila, wawasakin nila yung legislative process by depriving the Senate of a quorum. Hindi ba sila'y hinalal ng milyon-milyon para maging kinatawan? How can you represent the people if you're walking out? How can you discharge legislative functions if you're walking out? Of course, may mechanism. Ang tingin ko dyan, they're trying to force the issue Kasi under Senate rules, under the rules of any legislature, hindi mo pwedeng i-deprive ng quorum forever ang legislatura. The Senate President, in the case of our Senate, may order the Senate Sergeant at Arms to arrest and bodily bring any member a quorum. Siyempre, mabigat kung gagawin mo yon. They're trying to provoke. Bago sasabihin pa, ito nakakatawa This goes against the grain of everything that we have been taught in constitutional law. Kaya questionin daw nila yung ginagawa ng majority with respect to the rules. Dahil abuse. Since when has changing the rules been an abuse? Prerogative po yan, exclusive prerogative of either the House or the Senate na palitan ang rules niya. Ngayon, may principle po dyan of justiciability. Hindi ko maintindihan Kasi ang tinuro po sa akin ni Mel Santamaria na hindi niya sinusunod ngayon, kapag Basta. By the way, ang ganda nung katabi mo, Ascento. Ganda nung katabi mo, Attorney Ferdy. ginagawa pa lang ang batas o any amendment of the rules, hindi pa ripe for adjudication yan. You cannot go to the Supreme Court. You can only go to the Supreme Court kapag yung batas ay napasa na or yung rules ay pinasa na ng majority. That's when you question it, if you can question it at all. Dahil
exclusive yan. Di ba sinabi ni Tito Soto, do you see how hypocritical these people are? Sabi ni Tito Soto, the Senate has the exclusive right to make its rules, blah, blah, blah. Pagkatapos ngayon, pupunta daw siya sa Supreme Court para questionin kung bakit iniiba yung rules. Gusto niya noon, ayaw niyong makialam ang Supreme Court, noong in-invalidate yung impeachment. Ngayon, gusto niyong makialam ang Supreme Court on the same principle, yung acts exclusively belonging to the province of the Senate in performing. Good luck after insulting the Supreme Court, after saying that the members thereof are ignorant, etc. Pupunta ka ngayon sa Supreme Court, good luck. Baka ang mangyari sa kanya pag may sinabi siya sabihin sa kanya ng Supreme Court acheche. Insultuhin mo yung Supreme Court, baka pupunta roon. Sinasabi pa nila, may nagsabi sa akin, pwede daw hindi sundin yung order ng Supreme Court. Bakit pupunta ka sa Supreme Court? Diba? How hypocritical these people are. Noong panahon ni Trillanes na nakukulong, gusto nila remote participation. Noong panahon ni De Lima nakakulong, remote participation. Ngayon, ayaw nila. And then, someone will say na, minamadali nyo ba ito? Dahil may makukulong na sa inyo? What a thing to say to your colleagues. That's the problem of electing characters to the Senate. Diba? I will just vary the old saying, diba? When you elect clowns to the Senate, the clowns do not become honorable. The Senate becomes a circus. Matindi po yung sinabing yun. If there's anything that is unparliamentary, hindi yung ginawa ni Senator Amy, because that forms part of the prerogative of any senator to rise on a question of privilege. Hindi kasi marunong yung ibang mga senador natin. Kung mababasa nila yung mga ibang privilege speeches before martial law, ni na Jokno, ni na Ninoy, ni na Tanyari, mas matitindi pa sa ginawa. Those of you do not remember, matanda na po kasi ako yata pinakamatanda rito Kasi before the advent of the internet, of social media, lahat po ng privilege speeches ng mga senador, pinapublish nila. Then meron noong tinatawag na franking privilege. Libre po, pag nag-mail sa inyo ang mga senador ng kahit ano, libre, hindi kailangan ng post office stamp. Ginagamit po yun ng mga senador, daan-daang libo minimail nila kung sino-sino, lalo na yung mga local government officials. My father was a board member, he was a councilor. Lagi siya nakakatanggap ng kopya ng mga privilege speeches. Pinababasa niya sa akin. Matitindi. Si Ninoy accused President Marcos Sr. of orchestrating the Jabida Massacre. Ngayon, dinibang, wala naman palang pruweba, sabi ni Bobby Tiglao. Hindi po kailangan na may proof doon. Privilege nga yun Why is there such a doctrine as the rubric of privilege? It's to encourage every senator in representation of the millions who voted for him or her na pagsalita freely without fear of reprisal except before his peers by way of an ethics committee complaint. At this point, let's welcome former Secretary Mike Defensor. Palapakan natin. Dito pa sa kita. Idolo. Dito ba? Hindi ka dyan. Dito ba? Hindi. Dapat Ikaw sa gitna. Gitna. Sinasabi ko sa'yo. yung pinakagwapo nasa gitna. Yung mga gwapo dapat nasa gitna. Kaming mga... dito ka na. Ako doon na lang ako sa katabi katabi nitong si Tommy Topacio. Kay ate girl na lang ako. Yung ito, doon na lang sa kabila. Tapos ako dito. Joke lang, ayun. We will evacuate. Doon ako, dito. Dito ako sa gitna, dito. Hindi ko na iniintindi sinasabi na Tony Purdy Topacio. Tinitignan ko lang katabi niya. Parang hindi nila tayo kilala, no?
Ay, oo, sige po, opo. Picture lang muna, nagre-request ang picture yung sa pagka-first. Picture muna, tingin lang sa harap. Sa right, sa kaliwa mo muna. Kaliwa? Kaliwa muna. Kaliwa muna. Sa gitna naman. Sa gitna, parang pwede. Tapos, Ako sa taas naman, kanya lang. Uyo po. dito naman sa right side. Corner turn. Right side. Corner turn to the right. Another corner turn, ladies. Anyway, to continue with the kind permission of my Sec Mike, actually I was just blabbering about here dahil hinihintay ka namin. Now that you're here, I can wind up. Diyan. Dito ako, dito. Pag kasi nagpapares ko kayo, Atty. Ferdy, huwag kayong magsama ng... Pambihira naman yan. Ano ba naman kasi yan? Ba't kayo nagsama ng ganyan? Kailan na susunod na press ko natin, Atty. Ferdy? O-cover ko ng live yan. Anyway, yun po Pambihira! ang concern ng PDP. Ate, alis ka nga dyan. Nakakasama ka sa frame. Alis ka dyan. Makapag-concentrate eh. We are appealing Ako to our nga to si senators ate. for sobriety. Pambihira Yung ka pinagsasasabi naman, nilang tyranny of the majority, there is no such thing. In a democracy, talagang majority ang nasusunod. Yan. Bakit? Pagka Tanggalin ko yung mukha ni ate, nadidistract lang ako. Di ako makapag-focus doon sa ating topic natin, sa paksa natin dito sa video na to. nung nanalo ba si BBM, may nagsabing tyranny of the majority. That is democracy. Yeah. The majority rules. Yun po yun. Wala tayong magagawa doon. Those are the rules. And the rules of the Senate are subject to amendment at any time by the will of the majority. Wala pong tyranny rito. Puro kahipokrituhan, puro demagoguery ang pinagsasabi ng minority. Ngayon, I challenge Senator Lacson. Kasi isa pang ipokrito yan eh. Surrender siya kay Bato. Unang-una, pumirma yata siya dun sa Resolution 44, di ba? Si Ping. O, pagkatapos surrender, hindi naman siya sumurrender noon. Ipokrito Nagtago nga. siya. O, yung all those calling for the surrender of Senator Bato are hypocrites. Because yung sina Teddy Casino, sina Lisa Masa noong 2006, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo rito, nagtaguyan ilang linggo sa loob ng House of Representatives. Diba? Tignan nyo yung mga news reports. Pinagmalaki pa ni Lisa Masa, doon na daw siya naglalaban ng panty sa loob ng House of Representatives sa lababo. To evade arrest. Si Delia Lalaban ng pan. Ikaw talaga, Atty. Ferdy. Natawas tuloy siya itong si ate girlie. Huwag ka na. Pambihira ka talaga. Eto binanggit mo yung panty. Talaga. Yanis, ganun din. Natawa Si tuloy siya. Dilima, dalawang araw yan nakiusap. I was there. Kasi kami yung ng VACC yung nag-file nung Bilibid drug case. We were there nung isa-serve yung warrant. Nakiusap si Dilima, baka pwedeng 2 days muna ako dito to wind up. Hindi siya pinasok. Wala nagpumilit pumasok doon para arestuhin siya. Now they're calling for surrender. They are justifying yung pagpasok sa Senate. Ang kakapal ng mukha nitong mga to eh. Grabe. Ang kapal. Si Lacson nga ang nag-coin ng word fugitive from injustice. Swerte lang yan si Lacson, sinuportahan niya si Noynoy, tumawid ang administrasyon, noong ginrant yung certiorari niya ng Court of Appeals, yung si Solicitor General Cadiz, ang Aquino appointee, did not appeal. Can you imagine the crime of the decade, hindi mo i-appeal yung pagkatalo ng gobyerno? Solicitor General ka. Yung mga annulment cases nga na ordinaryo, ina-appeal automatically ng OSG, siya hindi niya appeal. Yung the Ser Corbito double murder, may 2 tao na patay. On the technicality, nag-grant yung lifting ng warrant ng principal accused, hindi mo i-appeal. Yan ang tirada. Diyan swerte si Ping. Swerte lang talaga si Ping. But one day his luck will run out. Correct. Anyway, One day, his luck will run out. Palakpakan natin. Gusto natin yung sinabi na yun itong si Atty. Ferdy Topacio. Ate, tigil-tigilan mo yung pagtingin-tingin ng ganyan. Ako, hindi ako natutuwa yung mga paganyan-ganyan mo tingin natin. Tsaka next time, press con lang.
Huwag masyadong pambihira naman. Naaurahan mo kami, hindi ka makapag-focus kay Atty. Ferdy. Kasalanan mo yan eh. Attorney, alam mo kung press con para talagang solidong-solidong at huwag ka magtabi ng ganyan. Pambihira naman. I-challenge him, sige, pakita nyo yung tunay na mukha nyo sa sambayan ng Pilipino. Yeah. Forever mag-walk out kayo. Sige, pakita nyo, show your true colors. Ganyan naman kayo, pikon kayo eh. Pag kayo majority, okay lang. Pag kayo minority, hindi okay. And to end this tirade, I wish to announce that after this, I am proceeding to the Supreme Court to file a case for indirect contempt against Representative Sara Ilago, na isa pang hipokrito. Gustong-gusto niya, ayaw niya na siya ay binabatikos. Pero, gusto niya, igalang daw siya, etc., etc. Although wala namang misogynistic sa sinasabi ko, I was mocking her. I was making a point as part of a political debate. Napaka-sensitive mo. Pero, pagdating sa rules ng korte, ay babastusin mo yung rules. Sinasabi na sa rules of court na confidential yung disbarment, ire-reveal mo. Bastos ka. Ayaw mong bastusin, pero bastos ka. Bastos ka. At yung Makabayan Black, bastos yung mga yan. Dapat nga i-change yung last letter niyan eh. Hindi, letter G. No, anyway. Anyway, ganyan po, we will not stand for such hypocrisy. We will not stand for a violation of our rights. Ang gusto niyo mga yan, sila, red tagging, puro hipokrito eh. Sila, nagagalit sila pag nire-red tag sila, pero ang lakas sila ng loob, magsabing pasista, magdanakaw, si ganito, si ganon, ang matindi ang hypocrisy. We will teach them a lesson. And also in the works, last na po ito, because I know you're anticipating the talk of Secretary Defensor, it's a civil suit against actress Jasmine Curtis is also in the works. Kasi alam nyo, yung mga yung snowflakes, liberal woketards, ang hilig-hilig bumanat, babanatan si Pangulong Duterte, pagka sasabihin nakakadiri si Suntay, pag sila ang kino-call out, nagagalit sila, nagdedemanda sila. Let's give them a dose of their own medicine. Hindi pwede yan. Kayo lang ang pwedeng bumatikos. Kami hindi pwedeng mag-respond. Demanda nyo. Ito na ang panahon na ika nga kakanana ang mga Duterte supporter. Ito na to eh. Demandahan tayo. Forever. Kung may forever walk out, forever demandahan tayo. I will not stand for such hypocrisy. If only to make a point na hindi pwede yung mindset nyo na kayo lang ang pwedeng mamintas, ayaw nyong mapipintasan, that's BS. I will not stand for that, and I will stand up for my rights. Anyway, maraming salamat po, and now I turn over the floor. Baka bigla siyang sumagaw na, I have the floor! Magalit na. Talaga si ate. Eto talaga si ate, pambihira ka naman. Anong nangyayari dito, dinidistract lang tayo nitong si ate. Bigla ko sigawan na... Tanggalin ko na, tignan nyo na lang ulit si ate. Alis na si ate, alis na. Magkamayan pa kami mamaya. I want to give the floor or to yield the floor over to our boss, our idol, our inspiration, former Secretary Mike Defensor. Thank you so much. Okay. Attorney Ferdy, maraming salamat, and of course, ito sa mga lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. Yeah. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismiss, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami ito, suki rin to ng tatlo. Ayun, si Ka Eric. So, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat,
wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. Iyan. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, minus 15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa negative 17. Yung 25 to 40 ay nasa 40% galit. Pagdating, sabi nila, ay kayo lang mga galit, yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa negative 37 ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, negative 40 ho ang Mindanao, consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila, negative 31%. Yun nga o mga kababayan, di ko alam kung bakit parang si Raul yung mga taga-Malaki. Di ba? Anong natawa? Ganyan na nga ang iyong net satisfaction rating. Iniisip mo pa rin paano ulihin si Bato. Na para mong pagka nahuli mo si Bato, tataas ang iyong net satisfaction rating. Gusto mong ipakulong itong si Jinggoy at itong si Joel. Na ang dating, pag nahuli itong mga tao na to, tataas yung net at yung satisfaction. Ang inihintay makulong na sambay ng Pilipino, ikaw, Marcos Jr. Kasi alam nila, ikaw ang isa sa pinakamalaki ang pananagutan dito sa skandalo na to. Ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Finish. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million, maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin, yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos Grabe. ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. Di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan lang galing ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo
na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget, he is the Speaker of the House, there is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. Di pakinggan po natin, pagsalitain natin, di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Grabe, may pera na. Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Di ba yung palang Grabe, may pera. Paano yun? Paano yung may pera? Tayo makakaamoy ng pera. Pagka may pera, amoy may pera. Pero yung bahay, yung buong bahay, amoy pera dahil puno ng pera. Anak ng Petrang Garapata. Iba yun. ako admission na Grabe naman yun. na may alam siya. Yun nga kung sila i-S. Bersamin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Kasi naman kakasuhan nila. Sino-sino gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May dalawang kaso pa kila Villar, pero ito yung tatlong pending for plunder. May dalawang kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka umayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon, Palakpakan muna natin. Ganda ng delivery. Sinasabi ko, di ba? Kailangan natin, yan ang kailangan marinig na sambayan ng Pilipino. ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Hindi ako po, yan ang sinasabi ko. Plunder, non-bailable. Pag hinuli kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, 40, yung mga nagsasalita, wala kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin niyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon, nadamay ako. Alam niyo, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Sarap ng hopya, no? Yung hopyang munggo. Naku, sarap niyan. Hopyang ube.
Di ba? Opyang makapuno. Pero ba nun? Paborito ko makapuno eh. Opya tapos makapuno. Ano, Oo, nakita search ko. nga. Hindi naman masarap. Oo. Sabi ho nung tinanong ako, sabi niya, wala ho ba kayong hinihinging pabor? Ngayon, Ngayon, no? Ube tsaka makapuno. Ang sarap na combination nito. Diabetes ang aabutin ni PH dito. Pambihira. na senador na si Marcoleta. Sabi ko ho, kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming dalawa. Naku. Siya na nga ang senador. Ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi ko nung una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyan, winarningan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso to. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun yung sinasabi ko dyan. From Samuning Bakery. Okay, let's listen to Attorney Jose Topacio. Okay. Maraming salamat ulit sa pagpunta. Very briefly lang, i-discuss ko yung points ng dissenting opinions ng mga justices doon sa case ni Bato. So, sa TRO. Dito ay iba-iba actually yung sinasabi ng justices. Pero consistent sila sa pagre-rebat sa contention o yung decision ng majority ng Supreme Court Justices regarding yung kung tama ba na magbigay ng TRO. Kung babasahin po natin yung main na decision kasi, sinasabi ng Korte Suprema na dahil pinagdidiskusyon muna yung validity o kung pwede bang ikulong si Senator Bato batay sa... Okay, and to the point. Wala nang commentaries, okay? Okay, who's first? Wala. Oh, sige. Okay, ladies first. Ladies first. Maki. Kay Secretary Mike and Attorney Topacio. Ano lang, comment lang kasi, so why did you, bakit kayo nagbigay nung 30 million pesos to a public officer? Because when you gave that, he was an elected official. So bakit kayo nagbigay? Tapos kay Attorney Topacio, Attorney kasi 'di ba si Senator Marcoleta accepted at least 75 million pesos and did not declare it sa kanyang salin. Iba na to dun sa COMELEC that you were mentioning. Ito na yung case na na-file sa Sandigan Bayan. So if you can just... If I can comment on both questions. Number one, nung January, Senator Marcoleta was already a candidate for senator. Kahit na nga magbigay ako dyan ng 1 billion, 2 billion, yung isa galing kay Attorney Jimmy, walang illegal doon. Dahil yan ay walang kapalit at hindi yan nakaw na pera.
Senator Marcoleta was about to run. He already filed and he was about to run. Hindi pa lang yun campaign period. Pangalawa, bakit wala sa SALN ngayon? Kasi nga ginastos nung kampanya. Diba? Kasi kailangan niya ng ginastos at diniklara naman niyang ginastos niya, kinakailangan niya yung puntong yun. Now, case in point with Senator Kong, takbo ko ha. Grabe naman. Marcoleta, kung ang lahat ng tumulong sa kanya, kakasuhan, I would think more than 500 people will have cases. Bakit? Hindi naman sa marami, si Senator Marcoleta ay tinulungan ng marami. Correct. Dito lang sa Metro Manila, pag nakita niyo yung mga poster nila katabi si Senator Marcoleta. Ang dami niyan, all over the Philippines. At yan, yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulang ko yung ginagawa nila. Kunin nila lahat ng sose ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, kala Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagdugtong-dugtongin nila at i-file din nila. Dahil it was as simple as that. Pinipilit lang nila dahil gusto nilang tumahimik ako at tumahimik si Dante Marcoleta. In response to that, I'm not authorized to speak on behalf of Senator Marcoleta. No? Kaibigan natin yan, pero hindi ko siya kliyente. But from a strictly legal point of view, there is a misconception among the uninitiated na kapag nagbigay ka ng pera sa isang public official, that is graft. That is not the case. May qualification yan. By reason of his office. Ano yung by reason of his office? Office hindi yung opisinang physical, ha? O yung title niya. By reason of his function. Office can also mean function. Google niyo yan sa Merriam-Webster's Dictionary kung anong ibig sabihin ng office. Yun po ang ginamit ng batas. By reason of his office. By reason of his function. What do you mean by that? Binigyan mo siya ng pera kasi may gusto kang gawin na within his powers na kapalit nung pera. Okay. Bakit binigyan ng pera si Senator Marcoleta? May hiningi bang kapalit? It is not by reason of his office. It is by reason of his candidacy. Okay? Meron ding precept sa legal hermeneutics or legal statutory construction. Construction, hindi yung construction ng Yan ka na naman nating talaga si ating oo. Next time ha. bahaya. Interpretation. Ang batas Parang alam niyang i-cover ng mga vlogger. Talagang umaura si ating, Pagbilang ating. kapag iyong ini-interpret, hindi mo ini-interpret in a vacuum or in isolation. Titignan mo yung related laws. Ano nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Hindi pwedeng tumanggap ang any public official by reason of his office. Anong nakalagay sa Omnibus Election Code? Allowed ang contributions up to a certain point kasi merong spending limit per voter per constituency. Probinsya, lungsod, distrito, nationwide. When you interpret a law, titignan mo yon. Contribution to a candidate is allowed. Wala naman sinasabing pagkakandidato ay sitting official. Whether running for re-election or running for a different office, hindi mo pwedeng bigyan. Allowed yan. Bakit? Kasi the framers of the law know enough na unless you're one of the wealthiest in the country, hindi mo kayang ponduhan ang kampanya ng sarili mong pera. Also, yan ay to prevent corruption. Bakit? Kasi kung hindi mo pera yung ginastos mo, nanalo ka, wala kang kailangang bawiin. Yan po, sabi nga nung professor ko, si Justice Diaz, he who knows the law and knows not the reason for the law, knows not the law at all. Huwag natin tignan literal. Yan ang problema sa iba Komento ng komento. Kaya nga sinasabi namin, hindi naman sa we are condescending towards people who did not study the law. Ngunit, ang batas po, napaka-komplikado.
Hindi yung literal. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, hindi dahil marunong kang bumasa, binasa mo yung batas, alam mo na yung batas. Marami pong nuances ng law, kaya nga po 4 na taon namin pinag-aralan at 6 na buwan pa kami nag-review bago kami naging abogado. Mahirap po yan, hindi pwedeng, ay, binasa ko, ay, public official, si Marcoleta, binigyan ng pera, graft. Meron pong reason behind the law. Tingnan natin yung debates, tignan natin yung journals kung bakit may ganong batas at bakit may batas naman na subsequent na may donasyon na pwede. Kasi in any electoral exercise, sa kahit anong bansa, allowed po ang donasyon. In fact, sa Amerika, merong counterpart, yung gobyerno na nagbibigay siya ng pera para tumakbo ka, para hindi ka na mangurakot. Oh, ganun po yun. Hindi porket official binigyan graft. So, hindi porket opisyal tumanggap, grafter. Hindi po ganun kasimple yun. Things are not as simple pagdating sa batas. So, yun po yung sinasabi namin. Tama si kasamang Mike, kung lahat ng tumanggap ng kontribusyon ay may plunder, tingnan natin lahat ng SOSE. Huwag mo sabihin hindi tumanggap si Soto, si Lacson. Di ba? Ba't hindi plunder yun? Di ba nakaupo sila? Si Lacson yata hindi, ano? May sosi sila lahat. May sosi sila. Kung yung lahat na nakaupo na nagre-election o tumakbo ng ibang posisyon ay grafter o plunderer pag tumanggap ng pera, ang daming yan. Kasuhan nyo lahat. Hindi pwedeng selective ang justice. Hindi pwedeng kung sino lang kasuhan. At yan ang ulitin ko, I told you so. Sinasabi ko na sa inyo, magiging kamoting kahoy ang Office of the Ombudsman kapag si Boying Remulla ang nilagay nyo dyan. Kaya we moved heaven and earth para hindi siya mailagay. Not for us, but for our country, para hindi masira yung institusyon natin. Ngayon na nga mga kababayan, ang ganda na naging talakayan dyan sa naging live na yan ng SMNI Digital. Kung gusto nyo panoorin ng kabuuan ng video na yan, nag-press con ho itong si SP Cayetano. Kailangan ho natin panoorin at maihatid yung balita na yan kung ano man sasabihin niya sa ating mga kababayan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.